Good evening, young ambassadors for Christ. Ako po si Jenny Casillas, 25 years old, and currently working at Governor's Office. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang life testimony ko about decision making. Dumating po ako sa point ng buhay ko na parang napag-iiwanan na po ako ng lahat. Alam ko, naiintindihan niyo ako kasi pare-pareho na po tayo nagtatrabaho. Yung tipong paulit-ulit na lang po yung ginagawa ko, pero parang wala pong nangyayari. Gusto ko ma-promote, gusto ko ng malaking sahod, etc. And naniniwala ko na dumating din po kayo sa ganitong sitwasyon. Lalo na kapag nakikita nating successful na yung mga kabatch natin, mga kaibigan natin, etc. Yung iba, stable na sa work, nakakatulong sa magulang, nakakapag-travel, and so on. So, January this year, sobrang naging atat na ako na umalis ng office dahil gusto ko ng malaking sahod para mas makatulong ako sa magulang ko, mabili ko yung mga pangangailangan ko. Kaya, nag-apply ako sa ibang agency. Pero nag-ask pa rin ako kay God kung anong kalooban niya para sa akin. Sabi po sa devotion ko sa 2 Chronicles chapter 25 verse 7 to 9, "But a man of God came to him, saying, O king, do not let the army of Israel go with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the children of Ephraim. But if you go, be God, be strong in battle. Even so, God shall make you fall before the enemy, for God has the power to help and to overthrow." Sa verse 9 naman po, "Then Amaziah said to the man of God, But what shall we do about the 100 talents which I have given to the troops of Israel? And the man of God answered, The Lord is able to give you much more than this." Again, the Lord is able to give you much more than this. In short, sinasabi sa akin ng Panginoon na hindi niya ako sasamahan sa pag-a-apply ko at wag ko na itong ituloy. Pero sabi ko kay Lord, itry ko lang naman. Kung kalooban mo, then ipapasa mo po ako. Pero kung hindi, di wag mo kong ipasa, Lord. So, pinasa ko pa rin yung application ko until natawag ako for exam, interview, and dumating nga po sa point na natanggap po ako. Mag-i-start na po sana ako sa last week po ng February. Kaso, ibinalik po ako ng Panginoon sa devotion ko. And ang katuloy po ng devotion ko po na yun is that yung taong yun na sinabihan ng Panginoon na wag nang ituloy, ay tinuloy pa rin po niya. So at the end po, namatay siya sa battlefield. And I praise and thank God sa kanyang salita and sa mga church leaders, sina Tita Shi, sa leader ko, si Ate Jaa, even mga ate and kuya sa church, na nag-advise po sa akin, even yung mga kaibigan ko. Kung itinuloy ko po siguro yon, siguro namatay na ako, not physically, but namatay ako spiritually. And marami po kasi akong i-give up kung sakali. Yung ministry ko, disciples ko sa outreach, Sunday service, cell group, malalayo ako sa family ko, and hindi na rin po ako makakapag-take ng civil service ko. Since hindi po kalooban ng Panginoon, I decided na i-reject yung offer and panghawakan ko yung the Lord is able to give you much more than this. And I praise and thank God for that kasi ipinakita niya sa akin. Na-promote ako sa March. Na-promote ako sa office nung March. Nakapag-take ako ng civil service ko and pinasa ako ng Panginoon. Nadagdagan yung mga disciples ko sa outreaches. Nakakapag-win ako after work dito sa office. Nakapag-start na rin ako mag-disciple dito sa Tugigaraw. And ayun, nakakapag-attend pa rin ako ng mga services like dito po, YAPC, Sunday services, and nakapag-re-EGR ako, naka-graduate na rin po ng Destiny Class 1, and many more.
Kung ayaw po natin ng maling desisyon sa buhay, iayon po natin ito sa kalooban ng Panginoon. Again, remind ko lang po na Kristiyano tayo na nataong empleyado lang. Yun lang po. I praise and thank God for that. Thank you and God bless.